orange warning sa malawak na bahagi ng Luzon. Malalakas na pag-ulan, baha ang banta ngayon at may bagong tropical cyclone threat o susunod na bagyo na dapat abangan. Magandang araw Pilipinas, ngayong araw ng Sabado, August 8, 2026. Kung nasa Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite at Batangas kayo, ito ang pinakmahalagang paalala ngayong oras. May orange warning sa ilang bahagi ng Central at Southern Luzon dahil sa banta ng pagbaha at hindi lamang ito simpleng pag-ulan. Ang official warning ay nagsasabing flooding is threatening. Ibig sabihin may mga lugar kung saan maaring mabilis na tumaas ang tubig lalo na sa mga mabababang lugar, tabing ilog, urban areas at mga lugar na mabilis bahain. Samantala, nasa yellow warning naman ang Metro Manila, Rizal, Laguna, ilang bahagi ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas at Quezon. At may isa pang mahalagang development. Habang nakatutok tayo sa kasalukuyang baha, nananatiling may tropical cyclone threat potential sa ating monitoring domain sa mga susunod na araw. Kaya ang tanong ngayon, baha lang ba ang dapat nating bantayan ngayong weekend o may panibagong bagyo o weather system na maaring maging problema sa mga susunod na araw? Iyan ang ating susuriin sa buong ulat. Kung nais mong maging updated sa panahon, i-like, i-share at mag-subscribe lang dito sa ating channel. Mga kababayan, ang pangunahing weather concern ngayong Sabado ay hindi isang direktang bagyo. Ang sentro ng ating atensyon ay ang malalakas na pag-ulan at pagbaha na may malaking kontribusyon mula sa southwest monsoon o habagat at sa moisture na patuloy na dumadaloy sa Luzon. At makikita natin ito sa lawak ng rainfall warnings. May orange warning level sa ilang bahagi ng Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite at Batangas. Ang associated hazard, flooding is threatening. Kaya kung kayo ay nasa mga lugar na ito, hindi na ito ang panahon para maging kampante. Unahin natin ang orange warning sa bandang Zambales. Buong Zambales ang nasa orange warning. Kaya mataas ang concern para sa mga lugar na maaring mabilis bahain, partikular sa low-lying communities at areas malapit sa waterways. Bataan, kasama rin ang Bataan sa orange warning. Pampanga, kabilang ang orange warning ang Porac, Florida Blanca, Lubao, Masantol, Macabebe, Sasmuan, Minalin, Guagua, Bacolor at Santa Rita. At tandaan, marami sa mga lugar na ito ay flood prone. Kapag patuloy ang ulan, maaring mabilis na tumaas ang tubig sa mga drainage system, ilog at mabababang lugar. Sa Bulacan, orange warning ang Kalumpit, Hagonoy at Paumbong. Ito ang mga lugar na dapat maging partikular na alertos sa posibilidad na pagbaha, lalo na kung may tuloy-tuloy na ulan at mataas na water level sa ilog at drainage channel. Sa Cavite, orange warning ang Ternate, Maragondon, Magallanes, General Emilio Aguinaldo, Naik, Tanza, Indang, Alfonso, 13 Martires, Tagaytay at Mendez. Kapansin-pansin dito na hindi lamang lowland areas ang kasama, may mga upland location din. At kapag malakas ang ulan sa kabundukan, maaring magkaroon ng mabilis na runoff o papunta sa lower areas. Kaya mapanganib at hindi lamang baha sa kalsada. Maaari ring magkaroon ng flash flooding, mabilis na pagtaas ng tubig at localized landslide. Sa Batangas, orange warning ang Nasugbu, Lian, Calatagan, Malayan, Tuy, Talisay, Laurel, Lemery, Agoncillo, Calaca, San Nicolas, Balete at Tanawan. Kaya kung nasa Batangas kayo, huwag basta isipin na ligtas dahil wala ng tropical cyclone. Ang ulan mismo ay maaring maging hazard. Samantala, nasa yellow warning level ang Metro Manila, Rizal at Laguna. Kasama rin ang ilang bahagi ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas at Quezon. Ang associated hazard ay flooding in flood-prone areas. Ibig sabihin, hindi lahat ng lugar ay kinakailangang babahain. Pero kung kayo ay nasa lugar na kilalang mabilis bahain, kailangan nang maging alerto. Para sa ating mga kababayan sa Metro Manila, nasa yellow warning level tayo. At mahalagang tandaan na nasa urban areas maaring mabilis ang pagtaas ng tubig kapag hindi na kayang tanggapin ng drainage system ang dami ng ulan. Kaya kahit walang direktang bagyo sa Metro Manila, maaring magkaroon ng street flooding, traffic disruption at localized flooding. Para sa mga motorista, kung hindi kailangan bumiyahe habang malalakas ang ulan, mas mabuting ipagpaliban muna. At kung may baha sa inyong ruta, huwag ipilit ang pagtawid.
Mga kababayan, bukod sa mga warning areas, may mga lugar na kasalukuyang nakakaranas ng inasahang makakatanggap ng light to moderate rains with occasional heavy rain. Sa Nueva Ecija, inaasahang maaaring magpatuloy ang ganitong pag-ulan sa loob na susunod na 3 oras. Samantala, may mga bahagi rin sa Bulacan, Pampanga, Tarlac, Quezon at Batangas na maaaring makaranas ng light to moderate rains na may paminsan-minsang malalakas na buhos. At mahalagang tandaan, maaaring magpatuloy ang ulan sa loob ng 3 oras at maaaring makaapekto sa kalapit na mga lugar. Kaya huwag lamang tumingin sa kasalukuyang radar o ulan sa inyong barangay, tingnan din ang mga kalapit na watershed at upstream areas. Ngayon ang tanong, bakit mabilis bumababa at tumataas ang tubig? May isang importanteng konsepto dito. Kapag malakas ang ulan sa kabundukan, maaring hindi agad maramdaman sa isang lowland community, pero ang tubig mula sa elevated areas ay maaring dumaloy pababa. Kaya posible na maaraw o mahina ang ulan sa inyong lugar pero bigla ang tataas ang tubig sa ilog. Ito ang dahilan kung bakit dapat seryosohin ang flood warning kahit hindi direktang bumubuhos ang ulan sa inyong bahay. Malaking dahilan ng ganitong weather setup ay ang southwest monsoon. Ang habagat ang nagdadala ng moisture mula sa kanlurang bahagi ng Philippine region papunta sa Luzon at Visayas. Kapag nagkaroon ng convergence at sapat na atmospheric instability, maaring lumakas ang mga rain bands at thunderstorm at kapag paulit-ulit ang ulan, tumataas ang posibilidad ng flash flood at landslide. Kaya kahit wala na ang bagyong Maymay, hindi ibig sabihin na tapos na ang rainy episode. At ngayon, tingnan natin ang mas malawak na forecast. Hindi lamang ngayong Sabado ang dapat bantayan. Sa mga susunod na araw, nananatiling may posibilidad ng significant rainfall sa western at central portion ng Luzon. Kaya kahit humina ang ulan sa isang bahagi ngayong gabi, posible itong bumalik kapag muling lumakas ang monsoon flow. Ngayon, punta tayo sa pinakamahalagang long-range outlook. Patay sa available guidance na may tropical cyclone threat potential pa rin na minomonitor sa ating Philippine Monitoring Domain. Sa week 1, ang TCLB1 na posibleng maging bagyo na bagong dapat abangan. Ang Tropical Cyclone Like Vortex o TCLB1 ayon sa outlook maaari itong lumitaw sa northeastern portion ng Philippine Monitoring Domain at may low to moderate likelihood of tropical cyclone formation. Sa week 1, hindi ito nangangahulugan na may bagong bagyo na agad. Hindi rin nangangahulugan na siguradong magiging bagyo ito. Ang ibig sabihin lamang ay may atmospheric feature na dapat bantayan. At dito titingnan natin kung magkakaroon ba ito ng organized circulation, persistent convection, favorable sea surface, temperatures, adequate outflow at manageable wind shear. Ngayon, bakit hindi pa natin masasabing bagyo ito? Dahil ang isang tropical cyclone ay hindi basta nabubuo dahil may kumpol na ulap. Kailangan itong magkaroon ng organisadong sirkulasyon at sapat na atmospheric support. Maaring may disturbance ngayon at mawala bukas. Maaring maging mas organized at tuluyang maging tropical depression. Kaya ang tamang approach ay monitor and don't panic. Sa week 2, pagdating naman sa August 13 hanggang 19, may panibagong feature na tinatawag na TCLB2. Maaari itong mabuo sa northeastern portion ng Philippine Monitoring Domain pero ang likelihood ng tropical cyclone formation ay tinatawag na low. Kaya ang overall assessment ay ang week 1 tropical cyclone threat potential is remain likely. Habang ang week 2 naman, ang tropical cyclone threat potential becomes less likely. Pero hindi ibig sabihin na zero ang posibilidad. Ang forecast ay patuloy na ina-update habang may bagong model runs. Mga kababayan, ito ang gusto nating tandaan ninyo ngayong araw na Sabado. Bakit mas mahalaga ang ulan ngayon kaysa bagyo? Sa weather monitoring, hindi palaging ang pangalan ng bagyo ang pinakamahalaga. Minsan, walang bagyo pero may baha. Minsan may bagyo pero malayo ang epekto. At minsan isang monsoon event ang nagdadala ng mas malawak na rainfall kaysa isang maliit na tropical cyclone. At yan ang sitwasyon natin ngayon. Ang immediate threat ay heavy rainfall plus flooding. At tumako na tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Awit 121 verse 8. Ang Panginoon ang mag-iingat sa inyong
paglabas at pagpasok mula ngayon at magpakailanman. Mga kababayan, sa harap ng malalakas na ulan at banta ng pagbaha, natural lamang na makaramdam tayo ng pangamba. Pero tandaan natin, ang pananampalataya ay hindi nangangahulugang hindi na tayo mag-iingat. Ang tunay na pagiging responsable ay ang paggawa ng ating makakaya habang nagtitiwala sa Diyos. Kung may warning sa inyong lugar, makinig. Kung may kailangan lumikas, lumikas. At kung kinakailangan manatili muna sa ligtas na lugar, manatili. At habang ginagawa natin ang ating bahagi, ipagkatiwala natin sa Diyos ang mga bagay na hindi natin kontrolado. At yan po ating update sa panahon ngayong araw na ito. Kung nakatulong sa inyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ihanda, mag-iligtas, mag-alerto, ingat tayong lahat.